bakit? Sabi niyo po bakit? Kasi po Tagalog. Kasi po doon, pag gawain ko, tinigil ako po isa. Yung may nakapit, yung may nakapit nakita ko po na tama English na naman. Sabi ko, gusto lang ito. Nang oras na magsasalita ng English. Eh tayo po yung Pilipino, hindi naman pinaka-talagang lihasa ng Liguano. Pero ang Tagalog ko, napupulit din ako. So, I really praise God because next Tuesday po ako ay babalik ulit sa trabaho. And alam ko, nung nakikita ko po ang bawat sa dito na sumasayaw, na may gala at may puso na mag-serve sa Panginoon. Alam po, ang puso ko yung tumatawin. Alam po, bakit? Kasi po, nagsimula po na nagsisimula ng patuwang edad sa tulad niya. Pero hindi po dahil nakatinig ako ng salita ng Panginoon, naintindihan ko. Naunawaan ko na ipapunoy ko. Kaya na, bago pasimula na naisimula ng pagtuo, dahil na wala pong pagtuo, hindi ko ay alam niyo po, sa pagtuo lamang ng pagtuo, ako po ay buhay. Ayun ako po. Dahil po ako po ay na pangarap na buo ng 9 months, so buhay po, kumpleto po po. Kulang lang po kahit, pero kumpleto po. At ang Panginoon naman, kulang lang ang magdali ko niya sa kanya. Kaya nga, I need to praise God because at the age of 20 po, nagsimula po ang trabaho. Pagkatapos po, kinala ko po ang buhay ko sa trabaho. Na gano'ng ang hirap maging OFW. At ang masarap po yung trabaho, magsabi po ako na Saudi Arabia. Ang gawain ko doon ay kung hindi ko yung kalaan, ito po ay tago, hindi yung kaya kabandera. Kaya ito po ako nasabi na nagpapulong ka pagsinyasan sa Panginoon, papulong ka umilos at pagpaparoon sa Panginoon kahit hindi nagbabawal sa basa. Kahayagan po. Kasi kahit pinagbabawal, pero pag nakikita sa iyo na ikaw ay ang sarili, makikita naman ang trabaho, makikita na ang umahan, makikita na ang sabi. Ngayon po ba? Ngayon po, sabi ko, Lord, ito lang po naman ako. Eh di, ang trabaho ko sa Saudi, meron po na 5 days, alam na araw at yung sakit, ngayon po. Sabi ko, pagaling mo ko sa ako. Gusto ko pinagdala po ako. Ayaw ko ang dalangin ko, alam niyo po sa po ko dinala ng Panginoon. Dinala po ako sa walang pahinga. Everyday work. Laging trabaho ko. Ngayon sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Mas lalo ko na patunayan. Kahit araw-araw nagtatrabaho, ang kalakasan mo nilagay sa Panginoon. Hindi po dahilan na may trabaho para hindi na makapagpili sa Panginoon. Kasi unang-una, nalalangin nila. Dapat bibig ka, magpunta sa Panginoon. Doon ko po nakikita, ang crew member po namin, kasi sa crew po po, ang crew member namin is 1,200. 1,500. Tapos alam po, last contract, ang una kong pinuntahan na yung mga nasa SAP. So, ito po sila. Yun na ako po yung alam ko rin sabihin ko. Ako po yung papakain sa 1,400. Yung pinapasa ka ng gano'n, sabi ka, 1,400 ang review. Sabi na ako, sabi yung papakain na ang crew member ko yung papakain. Pero ay praise God dahil on that situation, nakita ko, alam nyo, pinapadalaman yung pagkain ko ito eh. Una, padalaman ko, Lord, sabi nga ba? Pangalawa, Lord, yung pagkain ko, kung maubos ka agad, kung maubos, kung tulungan ako. Alam niyo po, sa dalawa kayo, alam niyo po ang sinasa ng Panginoon. Yung masarap, yung pangalawa po, hindi sinasa ko, lagi na maubos. Kaya kung sabi ko, doon sa trabaho ko eh. Kasi silong-silong yung makikita ko, silong-silong talaga yung dalaga sa parang ko. Hindi. Then, sabi ko nga, on those kinds of situations, hindi sa pinagkakasin na kayo, pero hindi mo kapag nakalakasan. Binibigyan ka pa rin ng
buhay at mga tama sa trabaho. Ang trabaho ko hindi lang po sabi nga, ito pa magturo ko para sa pag-ibig. Kasi brother Mato Cruz sa container. Alam niyo po sabi, lagi lang po namin, kami po yung nasa bato para hindi magtrabaho kung hindi para pag-ibig ko. May trabaho namin pangalawa lang. Kaya sabi ko, Lord, ang Lord sa pag-ibig ka. Kaya nga po sa umaga ito, ang pag-uusapan po namin ay hindi po buhay po yung ang title po namin po yung lang natin na the benefit of the cross. Kailangan po mag-iintindihan natin ang dalawang bagay. First, we have to understand the love of God. Sinabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Second po is the justice of God. In Deuteronomy 22:4, He is the rock, His word is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth and God makes it just and right is true. Dalawang karakter po ang gusto ipakita ng Panginoon. Siya ay mapagmahal at siya ay alam niyo po, because of the justice of God, tayo po na tao na makasalanan, we are bound to what? Eternal. Pero sa pagmamahal, kung tayo po ay bound to eternal damnation, ano po ang pwede maging pera? Kung meron pong credit card, ano po ang office ng credit card? Credit card. Hindi mo mababayaran ang credit card kung wala kang loan. Tama po ba? Kung meron eternal damnation, meron pong at meron meron. Kaya po, binigay si Jesus Cristo upang maging kabayaran. Kasi bawat isa po tayo po ay nakabensin ng Diyos. Hindi ko dahil tayo sa kalakarin, pero dahil po sa kasalanan ni Adan at Eva. Kaya sabi, a penalty to be paid because of the sin that has been committed. That someone has to pay the price. Sabi nga sa Romans 3:25, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Sabi nga ni Pablo, that God has been forgiving and continue to forgive, but there has no penalty as in faith. Walang upahan ng babayan. Kaya nga, it is important for us, Christians, children of God, that we understand the Old Testament and the New Testament. That we should know it has been accomplished and it has been fulfilled. Sabi nga, in the Old Testament, there has no penalty that has been paid. In the New Testament, Jesus said in His final words, it is tapos na po. Jesus died for you and me because He loves us so much. Because the penalty has to be paid and kaya po ang dala po ni Kristo dito ay hindi po religion. The symbolism of the cross doesn't bring religion, but it brings us towards religion.
relasyon po. Tingnan mo nga po sa dito. May relasyon po ba kayo? Ay, tingnan po ba? May relasyon po ba kayo? Alam mo po, dapat po yun. Kasi kung tayo po ay anak ng Diyos, sila ay mga kapatid. Ano ba? Kapatid natin kay Cristo. Ano po ba? Ano po ako yung dito sa katiwasan? Kapatid ka kay Cristo. Tayo ay magkaka-pamilya. Ano po ba? Hindi mo ako, ito niya, dito nila ba? Ako yung mga ito. Sige nyo, mapabata mo matanda. Kapamilya po tayo kay Cristo. Di ba? Kaya ako ang kapamilya, hindi po sinasatan. Hindi po pinag-iisip kundi minamahal ko. Ang pagmamahal ay may pagtuturo. Hindi po ba? Asa po ba yung mga worship leader dito sa kanila? Paano po nasa naman yung mga worship leader? Sa po yung mga worship leader dito, sa aking mga worship leader, alam niyo po, mga hindi po nagtaas sa talagang po ay visit siya sa PowerPoint Church. Every one of us here thinks they are worship leaders. Hindi pwede yung nakaupunta. We are all worship leaders. Iba-iba lang ang ating passion. Iba-iba lang ang ating passion. So, in that case, there are 4 benefits of the cross. Number 1, at the cross, Jesus was taking your place. In Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. But God demonstrates His own love. Love is not only a word, but love is a character. And that is the character of God. Mapagmahal. Kaya nga po, ano man ang mga kasalanan ng bawat isa sa kanya po, nasaktan po. Sino man di po nasaktan? Alam niyo po, ito ang natin sinabi sa Panginoon. Love covereth the multitude of sins. Ano ba kasakitan na yan? Kasi po, maaring sa tinatawag na physical wound, pwede mong lagyan ng alcohol, lagyan ng betalan, pero yung emotional, yung soul at spiritual wound mo, nasasaktan, ano po kaya? Wala ka naman pagmamahal. Ang pagmamahal ko, hindi mo hinahanap sa tao. Kaya po natin hanapin ang pagmamahal? Panginoon. Siya po ang opo sa ating ito. Huwag na po tayo pumunta sa ako o sa Quiapo. Pumunta tayo dito sa Panginoon. Kaya nga po, the number 1 benefit, at the cross, Jesus was taking your place. Paano po nasabi ito? Sabi nga, in Mark 15, hindi ko na po alam, Jesus, papakita na po, Jesus was innocent and the murderer, sino po yun si Barabbas. But Jesus was pled guilty while Barabbas was set free. Si Jesus po, pinatulang guilty na wala po siyang ginagawa. While si Barabbas ay pumatay, makasalanan, pero tayo pinalaya. In Romans 5:8 sabi ito, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Our eternal life was condemned to go to hell. Because in Leviticus chapter 4, we can see that anybody who sins, they have to offer a burnt offering. Kailangan po, meron po silang kapalit, kabayaran sa nagawa nila kasalanan. Kaya po,
Ano po ang nangyari nun sa Leviticus? Animal ang ginagamit nila. But in the New Testament, the animal was substituted because God is preparing Jesus Christ to be the final sacrifice. Kaya hindi mo na kailangan para mo ito ang ginawa ko. Kasi ginawa na po, sabi ng Panginoon ng Diyos, it is finished. Kaya po sa dating namin ko, kita po kayo na ito po ay nakita. It is isang function of na gagawin ko na ito. Pati, hindi mo kailangan na magpapako, hindi mo kailangan na takpanan sa sarili mo dahil ang naging kabayaran sa salamat po. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, alam niyo po, in Genesis chapter 22, verse 7 to 8, ito po sa buhay ni Abraham, Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father, yes, my father. Abraham replied, the fire and the food are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Verse 8, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Kasi sa nakakaalam po ng kwento at kung kayo po si Isaac, hindi wala kang makitang pwede i-alay. Yan yung nagdana. Alam niyo po kung sino po ang gano'n yung alam niyo. Hindi po ang absolute makakaroon sa Abraham. Hindi po sinarang ginawa ng alay. Kaya kung mga tao na lang, hindi po na-alay ng mga babae. Diba po ba? Kaya po alam niyo, kung sinasad po ko talaga, hindi lang marunong po eh. Kapag po tayo doon. Pero dahil po tayo, ang kaya-alay niya si Isaac. Si Isaac po ako na buti hindi ko siya tumakbo, no? Siguro kung ako sa sarili ko, kung alam mo ako niya, kung mapapansin mo sa sarili ko, takbo ka na tayo. Ito nga po yung mga nangyayari sa sarili ko, nakikita mo na mga nangyayari sa takbo ka na tayo. Pero yun nga po, balik tayo sa ito. Ano po ang nangyari sa Lord? The Lord provided sacrifice. Kaya ang salugan na yung sinawag sa Yahweh na ito o Jehovah the Lord will provide. Kaya nga po, kahit kapag ito may unang kausero, unang kausero na isa, unang kausero, unang kausero, the Lord will provide. Hindi po ba? But it has only a temporal problem. That because Jesus has died on the cross, God is preparing Jesus to be the final sacrifice. Kung si Abraham po, sasaktan si Isaac, may narinig po na po sa Abraham. Sabi nga, Abraham, stop. I know now that you are faithful to me, but did not stop when Jesus was sacrificed on the cross. Because he knew he had to face the cross. Kung tayo Abraham po, tayo po siya. Pero kung may Jesus po, kailangan po ng pinag-fulfill. Kaya po, he took the place of each one of us. Upang ako, ikaw, ngayon ay nakaupo dito. At meron kalayaan magsabataan ng Panginoon. Amen po ba? Number 2. At the cross, Jesus was taking your church. He was taking each one of you from the church. Yes, kapatid. We were church. It's very significant that we have been church. And nothing can redeem us. Only the Panginoon lang.
Ganito ba? Kaya nga po ang pangalan ng ating gawain ay Jesus the Blessed Redeemer. Alam niyo po, this binigay po sa ating identity, we have to live. Ano po yung sabihin ng hindi? Ito. Kaya nga po, kung meron man sa bahay na kailangan lubos, hindi ko alakan. Meron pang sa bahay mo, mga pamilya yan, magulang, anak, kapatid. Lupa ko yan kahit sa ang bagay. Kaya po din. Ewan ko ba? Ngayon pag-usapan natin, bakit sinabi mo na after the Jesus was taken to earth? Balik po ulit tayo sa Old Testament. When Adam and Eve sinned, the first thing they were thrown out, pinaalis sa Garden of Eden. Genesis chapter 3 verse 17 to 18. The way that we said, because you listened to your wife and ate the fruit from the tree, about which I command you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life, but it will produce thorns and thistles from you, and you will eat the plant of the tree. They were thorns. That was growing. And that thorn in the New Testament was placed in the head. Kaya nga kailangan always improve because it has to be fulfilled. Alam ko po naparoon ko yung mga pasok sa tayo, diba? Ano po ang nilagay sa ulo ng Kristo? Tinig na Corona tinig, hindi po tinig ng isla. Corona tinig po. Sino po ba nagtinig dito? Ano lang po eh, parang hindi po mga bata lang magtabihin tayo. Yung masakit po, kamers mo sa ulo. But sabi ng Lord, Jesus was taking your first. The Roman soldiers were mocking him and facing the horse upon him. But they did not know it was the fulfillment from the first day. One, because of Adam and Eve. Dahil sa kasalanan ng Adam and Eve, sila sila. But Jesus was waiting on them. So, tayo ngayon, huwag mo sabihin sa rin mo may impossible pa kaya rin. Wala. Amen po ba? Do we declare it in Jesus' name? Amen. Kung meron man, kasi po, ito po yung hindi po first po na pinag-uusapan natin na pag nasa kalsada ka, nagkakaya ka, biglang may nagkat na motor, biglang may nagkat. Masabihan, hindi po ay ng first na sa akin. Hindi first na nananalang tayo. Dumadalo sa lupa. Kaya po, kung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, wala na po yan. Wala na yung first na yan. Kaya po ba? Because in Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who has on it. Sino po ba ang napako sa curse ng wala? So, kaya yung mga curse ng wala, wala na kayo. Amen po ba? That curse was broken. I hope we can see the significance of the sin that has been broken. Tandaan po, dahil sa kasalanan, si Adam ay pinaalis. Pero, may iba ay pinagalang Kristo. Kaya po,
have an access to the Holy Spirit. Meron na po tayong access na lumapit sa Diyos. Pero paano pa po magkaka-access doon? Magkaka-access pa lamang kung meron kang Kristo sa buhay. Hindi po ba? Si Kristo po ba nagpapasukan po? Si Kristo po ba mapanalo? Kung meron ba ang Kristo sa buhay natin at sinasabi natin, si Kristo ba ay maingay, makala? Kaya nga po, lagi ko po nilalaman sa sarili ko, because Christ lives in me, I am a new creation. The old has gone, the new has come. Hindi po tayo, pag tayo po pinanggap natin si Kristo, hindi po ito yung klase na ikaw po ay patigas na patigas. Kaya po alam mo po, kasi sumapo ko ng mga pastor. Kasi alam niyo po ako, hindi mo po ngayon, hindi ko sumayaw, sumasayaw po. Bakit po? Nung una nahihiya po ako, kasi hindi mo magaling naman. Ano po? Pero pag tinagal mo ang hiya, kasi bakit ko rin sa mga hiya? Iisip mo, tandaan niyo po, nung si Adan at Eva nagkasala, sila po ay nandiya. Pakita nila sila ay upat. Kaya nga po, when you say Jesus Christ, you have the boldness to share the gospel of Christ. Amen po ba? And the gospel of Christ, not only you share it, but you have to live it. Sinasapang buhay po. Hindi lang po dahil nandito po nasasapa, hindi po dahil. Dapat pa, masigit po gawin. Amen po ba? Kaya po sa bawat tao at sa bawat mga leader po, hindi lang sa kongregasyon po. Kasi po ang bawat tatay, bawat nanay, kayo po ay leader sa mga atin. Kaya nga po nakakatuwa, nakita po yung mga, ang dami ng mga bata. Tama po yan. Huwag po natin galing sa SM, hayaan natin maglaro sa mga palaro, pero galing mo kay Kristo. Kasi po ako po mismo, pinala po ako sa San Cristo. Pinala po po. Ang problema lang po, bukas yung may kanakabakas. Nakapag-algay pa ako. Pero nung na-realize ko sa buhay ko, how God is faithful in our lives and faithful in His words, wala na yung kapangyarihan ng sumpa sa buhay ng bawat isa. Amen po? Sige po, proceed po tayo. Number 3. Number 3, at the cross. Bago po pala yan, nais ko munang basahin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Only through the righteousness of Jesus Christ. That's why in number 3, at the cross, Jesus was clothing us. Dinadamitan po tayo. And He said, who told you that you were naked? Sinabi, balik po tayo sa Genesis 3 verse 11. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I have commanded you not to eat from? So makikita po natin doon that Adam and Eve, they found naked. Paano po nila na-realize yon? Dahil sa una po, hindi nila nakikita yon because their eyes were filled with the glory of God. But when they sin, ano po nangyari? They saw their own nakedness. Nakita nila sa sarili nila, sila ay hubad at sila ay nahiya. Kaya sila po ay nagtago. Bilang isang Kristiyano po,
na nagkakamali at nagkakasala. Ito po ang attitude natin. Pag ikaw ay nagkasala, nagkamali, nahihiya ka at nagtatago ka. Hindi po dapat ganun. Huwag po tayong maging katulad ni Adan at Eva nung panahon na yun. Masigit kang lumapit. Iniisip, alam nyo kasi, alam nyo yung unang nagko-condemn sa inyo, sa akin, sarili natin. Sabihin ka agad sa'yo, huwag ka na umattend. Patuloy ka rin naman sa ganyan eh. Wala naman nagbabago, maingay ka pa rin eh. Nandun ka pa rin sa kanto, nakikipagchismisan. Andun ka pa rin, nagsusugal. Church, alam niyo po, ito ang na-realize ko. Sabi nga nila, ang buhay ng tao parang isang gulong. Paikot-ikot. Amen po ba? Paulit-ulit na lang, araw-araw na lang, may Sunday. May Sunday na naman next week, may Sunday. But I do realize, yung paikot na yun, ang paglakad po ng isang Kristiyano ay tinatawag na stairs. May elevation ba? Kumbaga ito po, example ko na lang. Paikot-ikot po ako dito. Pag ang buhay mo paikot-ikot, wala kang pinupuntahan. Wala kang direksyon. Hindi ka umaangat. Lord, sinuko ko naman sa lahat. Ang buhay po ng isang Kristiyano po ay naglalakad one step at a time. Patuloy, one step at a time. One step at a time. Ang pagbabago po, hindi yan kinabukasan. Mabait ka na, nagbago ka na. Lahat po tayo, and I am still in the process. Because God is changing you and me from glory to glory. Hindi po from worry to worry. Yung mas lalo ka pa nag-aalala. Hala, wala na akong pan-tuition. Hala, wala na akong panggastos. Wala na akong pambahid. Church, the Lord is changing you from glory to glory. Kaya nga po, makikita mo sa mukha ng tao kung buhay si Kristo. Naku po, tingnan yung katabi mo. Alam mo po, mga nakasmile. Alam mo po, ito ang nakakatuwa eh. Sa gawain ng Panginoon, nakasmile, pero sa loob, durog na durog. Kasi alam mo po, dapat lang talaga durugin. Kasi ako po, kung hindi ka magpapadurog sa Panginoon, meron kang tinatawag na pride. Kung hindi ka magpapadurog, magiging, anong ikaka-proud mo? Malakas ka? May kakayanan ka? May pera ka? Hindi mo kailangan ng Diyos. Pero pag ipadurog mo yan sa Panginoon, isang pirasong tinapay, tuwang-tuwa ka na. Thank you, Lord. Isang basong tubig, thank you, Lord. Yung pamangkin po namin, si JJ, may sinabi na, hindi ko makalimutan. Nagpasalamat sa Panginoon. Pero ito yung yung pag-CR niya. Thank you, Lord. Kumaga naiihi na eh. Pero napakalit na bagay, nakakatuwa. Pero alam mo sa bawat araw na nilalakaran, maliit man o malaki, kasi minsan po tayo, naghahanap tayo ng napakalaking miracle eh. But the biggest miracle that God has given to us is the miracle for you and me to change. Magbabago po tayo. Amen po ba? Kaya sabihin mo yung katabi mo, magbabago ka. Magpabago ka. Hindi po magbabaga. Ang magbabaga po, nag-aapoy. Hindi po yung panahon na ang klase po ng pag-aapoy sa Panginoon, ito po ay nakakahawa. Parang kanina po, yung mga sumasayaw. Kaya nga po, alam niyo po, ako talaga, sana by next week, makita ko yung mga elders natin nandito. Na sumasayaw din eh. Kasi nakakahawa po yun. Amen po ba? Nakikita natin ang ating mga katatayan bilang ulo. Ito, papa ko yun sumasayaw. Di ba mas may inspire ka? Mama ko yun sumasayaw. Balik tayo sa ating topic. Sinabi nga dyan, Jesus was clothing us. So, nakita nga ni Adam and Eve na sila ay hubad sa harap ng Panginoon.
When God is walking in the Garden of Eden, He said, "Where are you, Adam and Eve?" And Adam and Eve said, they were afraid because they were naked and they cannot come before you. Nagtago po sila sa takot. The shame and the nakedness was seen when they sinned. Pero alam niyo po, ito po ang nakakatakot sa mundo ngayon, ang kasalanan o ang sa mga bagay na nangyayari po, nino-normalize na lang. Kaya nga sinabi, hindi po tayo dapat makisang-ayon sa takbo ng mundong ito. Huwag natin gawing normal ang abnormal. Ang pagkakasala po ay hindi po normal. Bro, ibig sabihin mo, hindi ka makasalanan. No, makasalanan ako. Kaya nga nandito ako sa simbahan eh. Kaya nga, higit akong lumalapit sa Panginoon. Kasi higit kong kailangan ng Diyos kaysa kailangan niya ako. Kasi huwag niyo po isipin na pumunta ako ng church dahil si Lord may kailangan sa akin. No, amen. Huwag po ganun ang mindset natin. Lord, pumunta ako sa iyo, dapat i-bless mo ko. Baliktad po, dapat pumunta ka dito para i-bless ang Panginoon. Amen po ba? Kasi huwag po tayo sa mentalidad na dapat ang Diyos ang magpala sa akin. Baguhin niyo po. Dapat, Lord, ikaw ang pagpalain ko. Bro, usapang pera ba to? Hindi. Usapang puso. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, pagpapalain kita, late ako. Kasi alam niyo po ako, nagtatrabaho ako. Naging estudyante rin po ako. Kumbaga, we are all professional. Kayo na lang po sa bahay. Ay, bro, wala naman akong trabaho. Pero yung anak mo papasok. Kung ikaw late na gising, may kakainin ba yung bata? Wala. Kaya lahat po, professional mother po ang tawag doon. Professional father. Kasi po, ito po nakapagtataka ngayon eh. Ang pagiging tatay po, wala pong retirement yan. Ang pagiging nanay po ay wala pong retirement. Sa gawain po ng Panginoon, masigit walang retirement. Kaya nga po, simula nung natuto na akong tumugtog, natutong magsalita, hindi na po ako nagpapigil. Kahit saan po, sabi ko nga, ngayon nasa barko na ako. Kung saan merong 1,400 na katao na dapat mong maiwin kay Kristo. Alam mo, masaya na nga kami. Sa dami nun, masaya na nga kami pag naka-20, naka-10. Because I found out, marami po ang sumakay sa barko na sinabi nila nung sila po ay nagsasign. Kasi meron po sa amin, ano ang inyong religion? Ayan na. Sabi, ang dami nakalagay, Christian. Sinabi nila Christian. Pero kada inaaya mo sa gawain ng Panginoon, bro, pagod ako. Bro, masakit katawan ko. Saka na lang, next week na. Hanggang sa mamalayan mo, nakababa na pala ng barko. Alam mo kapatid, sabi ko sa inyo, hindi ka pwedeng mag-excuse. Kasi ako po mismo, product of excuse na ako. Sabi ko noon, napagod na po ako noon. Sabi ko, pagod na ako. Magpapahinga muna ako, hindi muna ako attend. Anong nangyari po, umuwi po yung mga kasama kong musikero. Sabi ko, walang tutugtog. Punta na naman ako. Papasok kami, umaabot ng 10 hanggang 12 oras sa aming trabaho. Sa araw-araw, isasama mo ang gawain, prayer meeting, Bible study, worship service, practice. So, sa loob ng 7 araw, merong 4 na araw na ginugugol ko sa Panginoon. Sa 4 na araw yung pinapasalamatan ko. Alam niyo po kung bakit?
Sinasabi nila pagod sila, pero ako malakas ako. Kasi sinasabi ng katawan mo, totoo. Sinasabi ng katawan mo, oh, pagpahinga ka. Pero pag naunawaan mo ang tunay na kapahingahan ay nasa Diyos. Kaya nga po, i-break po natin ang sinasabi ng mentalidad na, Lord, gusto ko muna magpahinga. Dapat kung magpapahinga, dapat andun ka lalo sa simbahan. Kasi doon mo na pa nahanap ang kapahingahan. Dapat mas lalo ka nagdadasal. Dapat mas lalo ka nagde-devotion. Dapat mas lalo ka nagbabasa. Dahil nakita mo ang kapahingahan. Kaya nga, sinabi nga sa He clothed us. Paano po sinabi yan? In Mark 15 verse 24, but God's glory to clothe the sinners was to come to Jesus to die on the cross. In Mark 15:24, and when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, and what every man should take. Kumbaga yung damit ni Kristo, nung siya ay pinagpasapasahan. But sabi ko nga sa inyo, it is in the New Testament. Ano po ang sinabi sa Old Testament? In Psalms 22 verse 18, they divide my clothes among them and cast lots for my garment. Ilang years po bago makapangyari. Kaya nga sabi po sa salita ng Panginoon, the New Testament is the fulfillment. Jesus was clothing us for what He has done. He clothes us in our nakedness and shame. Like Prophet Isaiah said in Isaiah chapter 61 verse 10. Makamalit yan Pwede palaki yan. Sabi dyan, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Prophet Isaiah said, he was clothed with the garments of salvation. Are we all clothed with salvation? Ba't humina? Kahit hindi ka pa sigurado, i-declare mo sa buhay mo. Kasi alam nyo po, ito po minsan mahirap po na sasabihin natin, talaga bang ligtas na ako? Hindi mo kailangan tanungin kung talaga bang ligtas ka na. Ito po ang dapat tanungin. Talaga bang tinanggap mo si Kristo? Kasi pag tinanggap mo si Kristo, kapatid, no question asked, ligtas ka. Hindi po ang simbahan ang magpapaligtas sa iyo, kundi ang relasyon mo kay Kristo. Kung tatanggapin mo siya. Amen po ba? Sino po ba gusto tumanggap kay Kristo? At sino ang tumanggap na kay Kristo? Amen. Kasi po, pag tinanggap natin si Kristo, kapatid, marami pong mababago. Marami pong mababago. Sino po ba gustong mapabuti ang kanilang buhay? Amen. Sino ang gusto mapabote? Wala po, di ba? Sino po ang gusto ng puntahan yung destinasyon niya? Sino po ba dito naligaw na? Ako po, naligaw po ako dati. Ako po ay college student. Kwento ko lang po. Noong po ay college student, ako po ay sumakay. Pasapang palay kasi alam ko bababa sa Fairview ng SM Fairview. Tapos po, bigla na lang ako ginising ng konduktor. Sabi, sir, gagarahin na kami. Sabi, nasa na ako? Di bumaba ako, gabing-gabi. Hindi ko na alam kung nasan ako Ayun ang pakiramdam ng nawawala. Hindi mo alam kung saan ka. Pero pag alam mo kung saan ka bababa, makakauwi ka kagad. Bakit ko po sinasabi yun? Because in our life is a journey.
Ang buhay po natin, isang journey po yan, na dapat kasama si Kristo sa buhay mo. At higit mong kasama ang banal na Espiritu. Kaya nga sinabi sa 4, sa final po, at the cross, Jesus was tearing heaven open for us. Ano po ibig sabihin nito? Jesus was tearing it open so that there is an access between us and between God. In Mark 15 verse 38, then the veil of the temple was torn in two from top to bottom. This place is known the Holy of Holies, and nobody before has an access to enter it. Only the high priest. That's why there is also a significance in Mark chapter 1 verse 10. When Jesus was baptized, and immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Because that Spirit, the Holy Spirit, is in each and one of us. That's blessing us, that's guiding us. Ngayon po, let's go back again to the book of Genesis. Adam and Eve, when they sin, they were thrown out. Sila ay pinalayas. Pagkatapos, ito po ba yung klase ng pagpapalayas na pwede ka pang bumalik? No. Nung pinalayas sila, wala na silang access sa Garden of Eden. And their communication with God before they are walking with God, the way they communicate, but it was changed because of sin. But still, bakit ko nga po ulit sabi? Two significance po. God is a just God. Mahal ka ng Panginoon, ganun din. Nasa tama ang Panginoon. Kasi ang klase ng pagmamahal ng Panginoon, itatama ka. Hindi ka imamali. Wala pong pagmamahal ni Kristo. Wala pong pagmamahal ng Ama na ililigaw ka. Alam mo po, ang pagmamahal ng Ama ay iuwi ka sa kanyang tahanan. Amen po ba? Alam mo, sa tahanan, anong meron? May pagkain. May comfort. Ito, kung bawat sa inyo nagtataka, bilang isang Kristiyano, ito ay isang tahanan natin. Maaring ito'y physical, but the church that really lives in us, ay ng tahanan na pinamamahayan ng banal na Espiritu Santo. That's why we cannot comprehend the love of God. Walang definition na kayang magbigay ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga, I will close this in Hebrews chapter 10, verses 22 to 23. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to the conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Church, may I invite everyone? Can we all stand up? Sabi nga sa salitang ito, let us draw near to God. And the word of the Lord said, draw near to me and I will draw near to you. The Lord said. Ano po yung sinabi sa verse sa number 1? Jesus at the cross, Jesus was taking your place. Number 2, at the cross, Jesus was taking your curse. Number 3, at the cross, Jesus was clothing us. And number 4, at the cross, Jesus was tearing heaven open for us. I will leave a question to you.
Jesus is willing to do the Father's will. Are you willing to do His will into your life? Malakas o mahinang amen, hindi importante. Basta ang puso mo nagsabi ng amen. His will is to be a child of God, to understand His love, maunawaan mo, and to dwell Him forever. And everything else in life is secondary. Church, hindi importante na malaki ang sahod mo, hindi basihan yon ng pagpapala ng Panginoon. Hindi basihan ang kayamanan sa mundo. Pero, what I do realize in life, ang Panginoon hindi nagtitingin sa kakayanan mo, pero tumitingin ang Diyos sa puso mo. Yung puso mo na handang maglingkod. Yung hindi ikaw ang paglilingkuran. Kaya alam niyo po, pumupunta ako sa kahit anong gawain, sa kahit anong simbahan, dito sa barko, sa Saudi, sa JBRIM, ang tinatatak ko po sa puso ko, hindi ako dapat pagsilbihan, kundi ako ang magsilbi sa bawat sa inyo. Baguhin po natin ang ating pag-iisip na pumunta ako sa simbahan,